Uy! Takot, puta. Isang magandang araw mga boss amo. Gumawa kami ng mini obstacle course para kay Paraluman. Marami ang gumagawa nito na mga nagtitrain ng working dogs sa ibang bansa. Ginaya lang namin. Gawa ito sa mga bagay-bagay na naipon ng supero sa tagal ng panahon. Mga drums, plastic mattings, sirang trays, mga bakal, karton, plastic bottles, at iba pa. Ang layunin ng obstacle course na ito ay i-challenge ang isip at katawang pisikal ni Paraluman. May mga aso kasi na ayaw umakyat sa slope na bagay, ayaw lumusot sa maliliit na daan, ayaw tumapak sa tumutunog na bagay, at sa mga bagay na gumagalaw. Ang unang subok ay gamitin ang kanyang pagkain upang gawin ang task. Sa bawat tamang galaw niya, ang reward niya ay ang kanyang chibog. Bago pa lang mag-umpisa ang task, ay kinondisyon ko na ang aking sarili na hahabaan ko ang aking pasensya. Yan. Yung food mo nandun. Takot, puta. Noong una ay akala ko kapag may drive ang aso ay wala nang takot. Akala ko din ay kapag Belgian Malinois ay sabak agad basta may pagkain. May pagkain. Good dog. Yeah. Okay, good dog. Come on, come on, come on. Good. Come on, come on. Come here. Ano naman? Good dog. Yeah. Good dog. Pumasok naman si Paraluman at umakyat sa slope nung nakita niya ang kanyang pagkain. Ngunit noong nakita na niya, napapasok siya sa maliit na butas. Dito na siya naging unsure. Kahit na siya ay gutom na gutom at kahit na malapit lang ang kanyang pagkain, ay ayaw niyang pumasok sa butas. Yun! Good! Good dog! Yeah! Good dog! Yeah! Good dog! Good dog. Okay. May mga environmental factors din na nakakadistract sa kanya habang ginagawa niya ang task. Ang malalakas na hangin, kalampag ng yero, pagbagsak ng mga bloke ng karne, at pagtahol ng mga giants. Kaya talaga namang, ubos na ubos ang aking pasensya. Good dog. Good dog. Go, 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 go. Humingi na ako ng tulong kay Balong at itong si Paraluman ay ayaw mag-focus sa task at kapag hindi niya kaya, siya ay tatakbo palayo. Hindi ko din masisi at siya ay 3 buwang gulang pa lang. Napaisip tuloy ako, bakit sa ibang bansa ay kaya nilang gawin at kami ay hindi? At para matapos niya ang buong obstacle course ay hindi ko muna siya pinapasok sa butas. Ang naging challenge naman ay ayaw niyang umapak sa mga plastic bottles at karton. Siya ay gigilid upang matapos ang obstacle course. So, good. Yan.
Malapit na niyang maubos ang kanyang tsibog. Ngunit ang napakaikling obstacle course ay hindi pa rin niya matapos. Sobrang kulit. Takbo dito, takbo doon. Talon dito, talon doon. Naisip ko tuloy, mukhang sablay ang aking pambato sa working dog. At para mas mailapit ko ang tsibog niya sa ilong niya, ay kinamay ko na ito. Ngunit palpak pa din ang aking training approach. Good dog. Good dog. Good. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay binago ko ang aking diskarte. Naisip ko na mas madalas niyang kasama ang kanyang toy kaysa sa pagkain. Kaya baka siya ay mas motivated kapag ang toy niya ang kanyang reward. Nahuli. Good dog. Good dog. Nagkaroon ako ng pag-asa na kaya niyang tapusin ang task noong toy na ang kanyang reward. Ayaw niya itong bitawan at talagang nakikipaghilaan siya sa akin. At siya at ako ay may instant connection agad. Hindi gaya noong pagkain ang kanyang reward. Come on. Good dog. Come on. Dog. Oh, very good. Yan. Come. Good dog! Tuwang-tuwa ako noong natapos ni Paraluman ang task. Na-boost ang kanyang self-confidence. At ganun din ako. Noong una, akala ko ay mali ang pagpili ko. Akala ko ay sadyang takot siya sa mga bagay-bagay sa obstacle course. Yun pala ay mali lang ang motibasyon o mali lang ang reward na binibigay ko sa kanya. Hindi pala lahat ng bagay ay pagkain ng sagot. Ang simpleng toy ay sapat na. Inulit-ulit ko ang obstacle course, araw-araw, at naging routine na niya ito bago kami gumawa ng ibang task. Yeah, good dog. Habang tumatagal ay mas bumibilis siya. Baliwala ang mga distractions sa paligid. Baliwala ang mga kalansing ng bakal at plastic bottles. At ang butas na ayaw niyang pasukin noon ay parang normal na lang na daan sa kanya. At kahit napabalik sa obstacle course ay kayang-kaya niya din. Sadyang nakakatuwa si Paraluman. Sa edad na 3 buwang gulang ay kahit papaano sa maliit naming pamamaraan ay natuturuan namin siya ng mga bagay na mga working dogs lang ang nakakagawa. Hindi ko muna siya sinasama sa buong pack. Ngunit ang kanyang mga kaibigan ay nasa paligid lang niya. Nakikita niya sila at ang mga giants ay nakikita din siya. Ganito na muna ang setup niya habang siya ay nasa training. At tuwing inoobserbahan ko ang mga galaw niya, alam ko na gustong-gusto niya na ma-meet ang buong pack. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.